Glory to God. Guys, uploaded na rin po ang ating FB Live dated March 30, 2024 by God's grace. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, again, please consider subscribing po. Hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na akin pong i-upload. By God's grace, ako po ay nag-upload ng mga katotohanan mula po sa Panginoon at ang kanya pong second coming na very soon na po. Kaya tayo ay dapat maghanda. Nag-upload din po ako ng mga videos galing po sa turot aral ng PMCC Portwatch. And by His grace, ganun din po ang mga music na galing po sa PMCC Portwatch. So please like, share, and comment po and continue to support. Salamat po and God bless us all. Let us lead to those behind us the heritage of faithfulness, pass on to godly life. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the light to live inspire them today. Oh, may all who come behind us find us faithful. Magandang hapon po, purihin po ang Panginoon. March 30 po ngayon. Yan, ngayong araw na po ito ay hindi natin alam ang oras. Bahala na po ang Panginoon. Yan, maaring ako na mismo lalabag sa sarili kong oras po. Dire-diretso tayo. Wala tayo, medyo wala masyado paligoy-ligoy na po. Yan, para ma-i-share ko po yung mga gusto ko i-share po sa inyo. Pero bago po yan po, bati po muna tayo ng happy birthday na po. Asan na? Happy birthday po kay Brother Salvador Landicho, Sister Michelle Javier Cervese, Sister Marita Cueno Quinto, kay Rick Castro, ito parang pinsan sa pinsan, parang ganun po. Happy birthday kay Brother Pem Anoche. Yan, natutuwa ako sa Brother Pem. Nakita ko na basta nakita kita sa church, so God bless. Kay Brother Jeric Ili Cardona, ito po yung classmate ko, no? So God bless po sa inyong lahat. Patuloy kayo ingatan at palakasin po ng Panginoon. Na po, purihin po ang Panginoon. At sabi ko nga, medyo mabilis po tayo ngayon kasi tinrabaho ko talaga to. Ito po ay galing sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Mag-iingat tayo, sobrang init po, nakakapanlata. Ay nagpunas pa ako, ano pa ako ng Pirmax bago ako humarap sa inyo. At yun nga, antay buwis buhay na no po. So, ito po sa, Lord. Ito na, saglit lang po rin po Panginoon. Para dire-diretso po. Wala namang masyadong explanation dahil para mga self-explanatory naman po ito. Wala na masyadong exhortation na po. Pero sana po ay maintindihan nyo po. At saka salamat sa lahat na nag-share ng reel ko, ng video ko po, mga nagsusupport po sa atin. Yan po, purihin po ang Panginoon. Ito ay, ngayon pala hinahapon ako. Ito isa sa paborito ko pong verse na po. Sabi sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayin ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Yan, isa po yung sa paborito kong verse. At pwede nyo rin maging kumbaga maging verse nyo. Napakagandang verse po yan. Anyway, marami po. Diba? Hindi lang yan. At saka lagi ko nga po sinasabi, ako po ay mahina. Hindi po ako mako-compare po sa mga lingkod, yan, mga bishop. Sila. Okay po, na kumbaga, sila yung mga lumaki na sa iglesia, yan po. At sabi ko, ano ba yung iglesia? Ito po yung kalipunan ng mga taong
inilabas sa makasalanang sanlibutan po, no po. So, purihin po ang Panginoon, tayo po hindi nga, tayo po ay member, no po, yan. Kaya, huwag kayo masyado po mag-expect po sa akin, ha. Hindi po ako magaling. Ayun nga, kinakabagal lang po, yan. Gusto ko lang masabi to, dahil sabi kong, i-reel ko na lang, Lord, para hindi na ako magsalita. Pero kasi hindi siya magiging live na po, at mas matrabaho na po. So, yan, yung lakas ko po talaga ay galing sa Diyos. Yan po. Ako sa akin wala talaga. So, ako po ay hindi observant na po. Sabi ko nga, napakahina ko eh. Eto, hindi ako observant. Yan, alam ng iba. Yan, eto, kumbaga mismo hindi ko alam. Kumbaga alam na ng iba, ako hindi ko pa alam. Nagpapasalamat po ako kay Pastor Connie na kumbaga alam ko lang sa sarili ko na at yun nga sinasabi ko, 'di ba? Gusto ko lagi gawin yung best ko. Pag binigyan ako ng task, though mabagal lang po ako talagang kumilos, pinakamabilis ko. Pagligo, yung mga ganyan, kaya ko maging mabilis. Pagkain, lalo na ngayon paralyzed nga. So, mas doble bagal po ako na po. At, ayan, yung nga, sabi ko, especially pag suko na po yung brain ko, yung katawan ko, talagang bagsak na ako. Ako po ay, yung nga, tutulog na lang. Yan po ang ko. Kumbaga yung sarili ko na po. At, ang alam ko talaga, hindi tayo naniniwala sa mga horoscope, dapat hindi ganon, mga astrology, ganyan, di ba po? Pero alam ko na I was born to be a leader, yan po, na yung kindness, from parents talaga, minana po namin yan, maawain, sa parents talaga, friendly, sa parents ko po talaga. At takot sa Diyos, mula sa parents po. Purihin po ang Panginoon na po. Shoutout po ako kay Brother E.J. Gonzalez. Salamat po. Pag humihina, ibig sabihin na po. Gusto ko lang may diretso po ito. Medyo mahaba tayo. Sabi ko, hindi ko alam kung magagawa ko yung oras ko. So, dire-diretso po tayo. Sana ba? At saka, hindi ko nga po alam yung infinite potential ko. Na po, ang tanging Panginoon lang nakakaalam. Yan, hindi ko talaga alam. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ministeryo na Malasugo dahil natawag po tayo dahil dyan na po. So, purihin po ang Panginoon. Biyaya ng Diyos, ako nga'y kabahagi po ng church na may full gospel of Jesus Christ po. Yan po, purihin po ang Panginoon. At bakit ba pinapangaral ang ebanghelyo? Di ba? Para sa mga ilan na Sabi dito sa Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Pagod na ako. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Yan po. So, maaring ang iba nakikinig po sa atin. Sa ngayon talaga, medyo hindi pa po natin lahat siguro mananamnam lahat ng sinasabi ko. Pero, yan po muna. Okay po. At ilan sa mga dahilan, eto, although paulit-ulit lang, pero glory to God po. Ilan sa mga dahilan, bakit ako pinilan ng Diyos, yan, na yung iba ngayon ko lang sasabihin, po. Yung iba, sa amin na lang ng Panginoon, o kaya sa Diyos na lang po, po. Purihin po ang Panginoon. Una, ilan lang to, yan. Sinuway ko yung Panginoon, dahil nga sa gospel, di ba po? Dahil sabi nanay ko, bawasan mo, diretso lang ako. Sinuway ko nanay ko na po. Pangalawa, nasa kulungan ako, nag-preach ako kahit takot ako mag-English. At saka yun po ay nag-preach ako, parang gusto ko, feeling ko lang, gusto kong ipahiya ng kabilang pananampalataya kasi nga siya'y kilala. Siya'y sikat doon, yan po. At parang siguro parang niya na makakapag-English kaya to sa dami ng mga ibang lahi, 'di ba po? Kasi nga sabi ko ay halos 20 na lahi, mahigit 30 lahi nandun. Yun po. So, at di ko na-explain bakit nakulong na po. Nasabi ko na yan. Inilalaban ko po mga pagkakaloob. 10%, offering, yan po.
So, yan ang pangatlo or pang-apat. Pangatlo. Okay. Sunod po, pinaglingkuran ko na may katapatan mga kapatid. Ito po sa akin at ito po ginawa ko talaga. Ano po? So, hindi to kwentong barbero. Yung mga lingkod, kasi nga, tumulong tayo sa pag-renovate po ng church po sa Dubai. Ayan, sa Dubai na po. So, especially yung transpo ministry ko yan. So, pinaglingkuran natin mga kapatid, from kotse nga, van, naging bus. Alam naman nila, sila na lang, hindi, ang Diyos na lang po nakakaalam, no, na po na, yun nga, ginawa natin pinakamabuti. At ito po, ayaw ko pang ilan na to. Way back na ako'y na-stroke. Yan. Patawarin na lang ako ng mga kapatid ko na po. Nangungupit ako ng tights. Yan po, na yung mga nahawakan ko, hindi ko na siya nalagyan talaga ng tights. Kasi po, nung ako nga na-stroke, siya bedridden po. At marami tayong nagawang pagkakamali. So, parang ikaw ay ganyan ka eh. Parang, naku, wala kung ano yun, di ba? Na parang, ako yung mali, so ganyan ka. Pero yung yung mga nahawakan kong bigay sa akin, ang sinasabi ko po, ito po ay tulong. Yung tulong ng consulate, tulong ng mga kapatid, kinausap natin ng kapatid na Rene. Yan po para, sabi ko, para maibigay ko yung tithe ko. Yung mga hindi ko nahawakan, obviously, hindi ko po nabigay yung tithes, no po. So, kinausap ko Brother Rene, binabawasan ko muna yung bigay sa akin. Pagbigay ko sa kapatid ko, natanggal ko na yung tithes. Puro po yan pa secret, no po. At hindi naman nila ito talaga maintindihan. At syempre, pwedeng sabihin nila sa akin, wala ka nang pera, wala ka nang trabaho, bay kumukupit ka pa, di ba po? So, at bago po ako umuwi, nag-iwan ako ng offering para po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Yan nga yung nakuha ko po, binigay po ng company ko po yung naiwan pera. Hindi talaga nila hindi talaga nila ibinigay sa bangko or to anyone or kinip nila. Kasi ang company ko talaga, sabi ko nga, wala naman ako nagawa mali sa kanila. Alam nila na ako'y loyal din po sa kanila. Ano po, rin po ang Panginoon. So, eto pa, nakauwi po ako, inipit ko yung 7 months na tithes at offering ko po. Umuwi ako dito June 2022. Yan po. So, inipit ko talaga. Ibig sabihin, tinago ko, tinape ko. Yan. Talagang secured. Yan po na hindi ko talaga ginalaw. So, kasama na rin po yung challenge doon, yung from Bishop Jonathan, na ang mahal na Bishop DEM, Bishop Jonathan, pasensya po pag diretso Bishop Jonathan na po, pero ginagalang po natin yan. Ano po, purin po Panginoon. So, yung challenge niya na baliktarin nyo kaya. 10% inyo, 90% sa Panginoon. Ayun, ay hindi naman po talaga kalakihan no po. Sabihin ko naman, baka sabihin, nagmamayaba. Binigay ko lahat. Wala na ko kinuwang 10%, wala ko kinuwang, basta binigay ko po na para yun na yung tithes ko, yun na yung offering ko. Ano po, rin po ang Panginoon. At susundan ko lang outline ko para mabilis po. At wala na masyadong para hindi tayo maiyak or drama-drama pa, di ba? So, po rin po ang Panginoon. At eto nga, ito yung hindi kasi ako makahanap ng church dito. Yung inipit ko nga from June, dumating ako June 2022, nakahanap ako ng church January 8, 2023. So, 7 months po yun. True Brother Jonel po. Siya ang dami ko kinausap. Walang makaano sa akin. I mean, ginawa rin nila best nila. Kaya lang, siguro talaga si Brother Jonel po ang naging channels po sa akin para naging way. Yan po. So, rin po ang Panginoon. At yun nga, agad-agad ko pong binigay kay Sister Meteline. Hindi ko po alam kung siya po ay pastor na. Tapos, eto nga, nakatanggap ako ng First Communion
mula ng from Dubai to Pilipinas, January 8, 2023 ako nakatanggap ng First Communion po. Ay kasi nga dali-dali talaga sila dahil sabi nga nila ay bakit, sana kung noon pa napapuntahan ka na kayo nga, wala talaga ako makontak. Ang dami kong kinausap pero hindi nag-workout po na po. At ito nga, February 2022, na-endorse po ako sa Kalasyaw Lokal under ng Mala Pastor Waldi po. Yan po. From online, February 2023, worship ako sa online pala yan. Then, September 2023, nag-worship na po ako sa baba. Sa baba ng chapel, di ba sabi ko hanggang third floor po. And by God's grace, sana this 2024, sa taas na po tayo. Po rin po ang Panginoon. Yun nga. Tama na naman. Kumbaga kahit paralyzed ako, ay nag-evangelism po ako. Ay, kasi importante, no po. So, yan. Kumbaga ginagawa natin kahit wala nagsasabi sa atin, yun ang pagtawag sa atin. Yun ang ministry ko din eh. At sa totoo naman po talaga, we cannot please everyone. Yan. So, at kumbaga ay malamang na, hindi sa malamang, talagang marami tayong nagawa ng kamalian. Yan po. At baka till now, hindi pa tayo napapatawad na po. So, lagi ko inulit, sorry po, di ba? At alam naman ng Diyos lahat ng dahilan na po. Sabi sa Mateo 18 to 21 to 22. 18:21 to 22. Ayan. Kasi ilang beses ba daw tayo dapat magpatawad na po sa mga ayaw magpatawad na po. Lumapit si Pedro sa kanya at sinabi, Panginoon, makailang ulit bang magkasala sa akin ang aking kapatid ay siya ay aking patatawarin hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa iyo na hindi lamang makapito, kundi hanggang makapitumput-pitong ulit. Purihin po ang Panginoon, 77 times daw, dapat tayo magpatawad. So sa mga, kuminyari, hindi pa nagpatawad sa atin, di ba? Or meron pa kayong ayaw patawarin. Yan, kasi yung iba, di ba, hanggang sumukay, hindi daw magpapatawad. So, ayan ang sabi po ng Panginoon sa Mateo 18:21 to 22. Yan po. At, yun nga po rin po ang Panginoon. Sabi ko nga, sa dami ng nanonood po sa atin, na akala natin, naunawaan nila, pero hindi po pala. Di ba? At siguro maliban na lang sa mga kapatid na lumalim na po sa church, yan, sa mga Port Watch Nation na talagang syempre sineryoso yung pakikinig ng salita ng Diyos na po. At hindi lang yun, yung pagtatapat po sa Panginoon. Yan. So, sabi dito sa Mateo 10:40. Kasi nga, eto sabi ko, diba, yung ang daming nanonood, hindi naman madami, may mga nanonood sa atin, pero, siguro yung iba hindi nakaunawa, baliwala lang na po. Sabi sa Mateo 10:40, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap po ang nagsugo sa akin. Hindi po ako ang tinatanggay nyo, kundi ang Panginoon po. Rin po ang Panginoon na po. So, hindi na tayo masyado mag-exhort po dyan. Ano na yan, di ba? Di ba sabi din sa 1:3:12, nasabi ko na to, kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa lupa, at hindi nyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan nyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Ito po, mahirap talagang, kung dito pa lang sa lupa, yung mga ini-explain natin, hindi mo maintindihan, mahirapan ka talaga intindihin po ang mga bagay na naukol sa langit. Yan po ay galing sa Biblia po, ano po. So, eto, everyday, sama-sama na po itong testimony, di ba, word of God na po. Everyday po, prayers ko talagang, syempre mahal ko sa buhay, kaibigan ko, kakilala ko, mga nagpapapray sa atin. Yan, hanggat pa, nilalaban natin ng prayer po yan. Kahit hirap na hirap ka mag-pray, dahil sabi ko nga, minsan ako'y napapahiga na lang na po.
Ito ay, para ano yun na, ang Diyos talaga sinasamahan ako. Kung ano yung nasa isip ko, ay talagang, syempre nga alam niya, di ba po? Bilang ng buhok natin, alam niya eh. Yan. So, meron akong isang kaibigan na sabi ko talaga, Lord, sana pag nakikinig sila, ewan ko kung nakikinig sila, naunawaan nila. Yan. Pero, syempre, yung nga, hindi lahat nga makakaunawa or, yun nga po, hindi ko na-explain yan na mahaba na po. So, sabi ko, i-message ko kaya sila, o kaya, sana pagtawag nila, magkaroon ako ng lakas ng loob. Kasi nga, ang pinakamahirap, syempre, di ba, akayin sa ating mananampalataya, mga mahal sa buhay, kaibigan, kasi, lalo na pag nakagawa ka ng mali, di ba, hindi ka paniniwalaan na, oy, ganyan, dadalhin ako nito sa langit, ganyan, baka sa impyerno pa ako dalhin na po. So, mahirap. Pero alam mo, biyaya po ng Panginoon, grabe talaga ang Diyos eh. Gahapon, tinawagan ako. Yan po. Yung iniisip ko na talagang paano ko ba, Lord, tinutulungan nila ako, paano ko sila aakayin. Yan. Tinawagan ako kahapon, unang tawag, hindi ko talaga sinagot, sinadya ko. Kasi ako hilong-hilo pa. Natulog talaga ako kahapon pagkagawa ko na ng isang sa video ko sa YouTube kasi na-upload ko yun the other day pa, pero hindi ko pa na-share na po. So, pagka hindi ko nasagot yung tawag, sabi ko, sana nga tatawag uli. Kasi nag-iipon ako ng lakas ng loob. Tumawag po uli. Purihin po ang Panginoon. At, alam mo yun na, nung time na tumawag siya, ako'y kinakabahan talagang, Lord, sabi ko, paano ko ba kakausapin to? Alam ko siya, kilala ko siya kung paano, diba, ganyan. So, kahit nga, natin, mahal sa buhay, yun nga, pinakamahirap akayin, diba po? Yan, dahil, basta, hindi na natin explain na yan para hindi tayo humaba. At, yung nga kasi na, ayoko kasi masayang yung lahat ng ginawa sa akin ng Diyos, diba, na, sabi ko nga, yung iba, yung pusa na nabuhay, siyam na buhay, ako ay masigit pa siguro, talagang iningatan ako ng Diyos. So, ayokong mabaliwala yun. Kaya, nung sabi ko, bigyan mo ko ng lakas ng loob, Lord, bahala na, magalit ko, sino magalit. Yun po. So, ang nangyari, ayun nga, kinausap po natin, inexplain natin, although, syempre, kung sila'y magagalit, ay bahala na, pero ang gusto natin maakay, kasi nga ay, abay, bigla-bigla, baka biglang wala nga promise po ang bukas, na po. So, sabi ko, kailangan ko na sabihin. Ayun nga po, sinabi po natin, ganyan, hanggang sa, natapos na kasi kailangan nila umuwi. So, yun nga po, sabi niya, tatawag na lang uli, pero, at least, nasabi ko yung gusto ko sabihin, kahit na, nga siya, kumbaga parang gusto sumalungat, kasi gusto ko sila paputahan pa sa mga manggagawa, yan. Pero syempre nga, parang bakit? Gaya, okay naman yung faith namin, di ba? Parang ganon. So, explain to that pa rin tayo at bahala na po ang Diyos. Sabi nga ng Mala Bishop, di ba? Pwedeng sarado po yung puso nila. Pero in time, ang Diyos ang magbubukas po. Purihin po ang Panginoon. At ito pa, ako ay, meron palang isang taong, ako magkakilalang kilala ko, na galit pa po, na po pala sa atin, ilang years na. Kumbaga kinikim-kim yung galit, di ba? At yun ay hindi ko alam talaga. Ito ay kinakausap lang ako ng Diyos sa mga sinasabi ko po. Yan, na hindi kasi nga ako'y mahina Pag andin ko yung utak ko, abay, wala pong mangyayari. Kaya talagang, lagi ko nga sinasabi, Lord, abay, magkausap ka sa akin, di ba? Na para maintindihan kita, isi-share ko, sasabihin ko, na po. So, nung tawag dito, kasi 'di ba sabi ko nga na maaring hindi siya gantihan sa galit niya sa akin, pero mahal niya sa buhay. At pwedeng mahal ko rin sa buhay. Yan po. At yun ay nangyari na rin sa akin.
way back pa. 'Di ba sabi sa Roma 12:19, mga minamahal, huwag kayo maghiganti, sa halip bigyan nyo ng puwang ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, ang paghihiganti ay sa akin, pagbabayarin ko sila sa kanilang ginawa. Na po, rin po ang Panginoon. Sabi sa unang Samuel 16:7, pero Tagalog na lang. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko ay ang puso. Ang Diyos po, ang Panginoon, hindi po siya yung kagaya ng tao, hindi sa appearance. Na po. So, kung hindi man tayo makapasa sa standard ng tao, sa Diyos makakapasa tayo. Na po. At base nga pala sa Romans 12:19, yung binasa ko kanina. Kasi naano ko lang, may nangyari kasing, actually mahal ko rin sa buhay. Yan, na parang nag-agaw buhay. Noon ko lang naisip yan po, na, ganyan ang Diyos wala akong magagawa. I mean, actually, ano pa yun, itinawag ko po ng prayer, no po. So, rin po ang Panginoon. Ang Diyos nga daw, tumitingin sa puso, hindi sa muka. Yan. 'Di ba? So, sabi dito sa unang Pedro 2:9, nag-slow connection ako. Ngunit kayo ay isang lahing hinirang, makaharing sa pagkasaserdote, isang bansang banal at taong pag-aari na Diyos. Ito ay upang ipahayag nyo ang kanyang kadakilaan, na siya rin naman ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamangha-manghang kaliwanagan. Purihin po ang Panginoon. Okay po. Sabi sa unang Pedro 2:9 po. Ito yung bayang pinili ng Diyos sa bagong tipan kasi, di ba? Yung iglesia ng Panginoon na pinili po dahil sa biyaya. No po. So, pag pinili ka kasi ng Diyos, special ka sa Kanya. Yan. Kumbaga ay ano nga, 'di ba, yung binasa ko kanina, 'di ba? Ngunit kayo ay isang lahing hinirang, no po. So hindi ko na ulitin 'yan. Unang Pedro 2:9 at yun ka, unang Pedro 2:9 po. Ito po ay ito. Dito na ako. Naulit pala. Sorry po pala. Yan. So, mali yung outline. Hindi po mali na ano lang na ito yung sa Romans 12:9 na pataas kasi ako minsan nawiwindang na po. So, pasensya na po. Yung nga yung sa taong galit na galit sa akin, na ilang years niya kinip yung galit niya. Pero, hindi ko naman po talaga alam na po, ang Diyos lang nakakakita ng puso ko until now na tayo po ay kumbaga man ay ako'y nagawa niya rin ng kamalian, hindi ako nagtatanim. Ay dahil din sa parents ko. Yan po. Hindi, at saka dahil nga po tayo naglilingkod, ayaw ng Diyos ang puso na punong-puno ng galit po, no po. So, let God be my judge. Ang Panginoon na lang po ang, syempre, hindi siya talaga magiging judge po natin kung na, yung nga sabi ko nga, maaring hindi siya ang gantihan, pero yung mahal niya sa buhay, ang gagantihan po ng Panginoon. At, yung nga, di ba, pwedeng mahal ko nga din, yan, pero, yun ang salita ng Diyos Naulit lang yun. At ito po, sabi ko, di ba, na-mention ko, ang kuya ko ay nakakaintindi sa Bible, ang Kuya Alan ko. Pero, meron siyang hindi maintindihan. I mean, yung hindi niya maano yung rapture. Diba? Bakit? Kasi po ay merong 3 bagay, 3 things God does to those who are baptized. Meron daw 3 bagay na ginagawa po ang Panginoon sa mga nabautismohan na po. Kailangan natin ng kodiko na po. So, hindi ko na sobrang haba na. Yan, ay nakapagod na po. So, yung 3 bagay na ginagawa ng Diyos sa mga taong
nabautismuhan. 'Di ba po? So, 'di ba yung unang preaching po ng gospel, 'di ba yung sa kay Peter, 3,000 po nabautismuhan, 'di ba? At sila po ay dinagdag po sa church na po. So, eka lang, saglit po Kailangan natin ng ng help. 'Di ba? So, dinagdag nga sila ng Panginoon sa kanyang iglesia po, 'di ba? Sabi sa Acts 2:41, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Ng araw na iyon, mga 3,000, 3,000 po ang nadagdag sa mga mananampalataya. Purihin po ang Panginoon. At panaka-naka po, titingin ako dito sa kasi nandito dahil isa nga lang po yung ating kamay. So, after niyan, di ba, sa baptism nga pinag-uusapan natin, ito yung Acts 2:41, yung 3,000. Pagkatapos kasi ng baptism, di ba, ano na ba mangyayari? Ito na nga yung 3 things na po. Ang unang bagay, syempre patatawarin po sila ng Panginoon na po, na, yun nga, pag pinatawad ka ng Panginoon, syempre, abay, pinatawad na yung kasalanan mo. 'Di ba? Sabi sa Hebreo 10:17, dagdag pa niya, tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. So, yan daw po yung kumbaga ay, na, i-consider na ng Panginoon na, yung kasalanan mo, tatanggalin na, 'di ba? Na, kung ano yung mga nakomit mong kasalanan, hindi na aalalahanin po ng Panginoon. Yun yung sinabi ko sa Hebreo 10:17 po. At kumbaga matatakluban sila. Tatakluban na yung kasalanan mo. Sabi dito sa Roma 4:7, mapaalad at sinabi niya, mapaalad ang taong pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kanyang kasalanan. At sabi din po sa 4:8, diba, na mapalad ang tao kapag hindi na ibibilang ng Panginoon laban sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Purihin po ang Panginoon. At saglit po. Hinga naman tayo. Pag po kasi, 'di ba? Pagka walang pagpapatawad mula sa Panginoon, na po, ang Panginoon ang makapangyarihan at may kakayahang magpatawad na po, na yung ating mga kasalanan, yung nga, dadalhin natin kahit saan tayo magpunta. Dala-dala natin pag walang pagpapatawad na po. At ito pa ay parang ang sumpa sa atin, yung mga kasalanan natin, na kumbaga ay, syempre yung sumpa, tapos diba tinubos nga tayo ng Panginoon na po, ay, kumbaga yung pagpapatawad. Asa na ba ako? Ayan po. Sabi kasi dito sa yung kasalanan mo sa Galatia 3:13. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan, kaya isinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Yan po ang Panginoon, di ba? So, kawawa naman ng Panginoon. Sinumpa dahil sa atin, di ba po? Inako yung kasalanan natin. We are redeemed, yun po. So, ano ba pangalawa? Bibigyan po tayo sa mga magpapabautismo nga po, di ba? Bibigyan tayo ng gift of the Holy Spirit. Yan po, ang banal na espiritu, di ba? So, ito ay, kumbaga, taliwa sa mga iba na ang paniniwala nila na yung Holy Spirit binibigay bago ang bautismo. Yan. So, ang Holy Spirit po ay binibigay after baptism, 'di ba? So, hindi bago. Yan. Yan po ay binibigay sa mga obedient, masunurin. Yan po, 'di ba, na sabi dito sa Gawa 5:32, nagpapatunay kami na ang lahat ng ito ay totoo at ganun din ang banal na espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. So, ang Holy Spirit,
binibigay after baptism na po para sa mga obedient, sumusunod, 'di ba? Mga ano, 'di ba po, ng utos ng Diyos. Saan na ba? So, ang ano daw, ang banal na espiritu, hindi daw 'yan ano yung kumbaga ay parang ano ba yung ano, parang requirement para sa baptism. Ayun nga, 'di ba? After baptism, saka mo marireceive yung banal na espiritu. Kaya nga po, hindi siya requirement na po. Yan, siguro sa iba ganun kasi. So, kaya ayan, nililinaw lang po natin na po na yung sa mga bagong nabautismohan na, yan, kailangan nila ng pagpapalakas. 'Di ba? Yung kapangyarihan nga, yung power, 'di ba? Na yung banal na espiritu ay makakapagpalakas sa kanila, makakaunawa, parang sa atin po, biyaya po ng Panginoon na po. So, may mga ibang verses na po pala ko na hindi nakuha na po. So, pasensya naman dyan. Yan. So, kaya kailangan talaga ng pagsunod kasi kahit nga nabautismuhan ka, hindi ka susunod, hindi ka gagawa ng kalooban ng Diyos, o kaya hindi ka makikinig sa mga turut aral ng mga pastor, ng mga manggagawa, abay, hindi mo rin matatanggap yung Holy Spirit po. No, kailangan talaga ng obedience. No po, at ano pa ba yung panghuli? Eto nga yung after baptism, idadagdag ka na ng Panginoon sa kanyang iglesia. No po, purihin po ang Panginoon na eto nga yung sinabi ko kanina diba sa Gawa 2:41, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila ng araw na iyo, yung 3,000, di ba? Yun po. At ano pang sabi? Yung nga, sabi, ang ano nga, nabautismon nga, di ba po, sabi sa Mark 16:16, na sino mang sumampalatay, mabautismuhan ay maliligtas, sino mang hindi ay parurusahan. Purihin po ang Panginoon na yun nga, pagkabautismo mo, 'di ba? Yung nga yung nilubog ka, yung kasalanan mo kasama na nalubog nung namatay po nung ipinako ang Panginoong Hesukristo, 'di ba? Nung siya yung muli na buhay, bagong tao ka na. 'Di ba po? Purihin po ang Panginoon. At ang yung ano, yung 'di ba pinatawad ka, yung kumbaga yung banal na espiritu, yun ay magiging parang ano ang tawag doon? Parang ano mo, para sa iyong pagkaligtas, na ikaw ay ligtas na. Dahil sabi po dito sa sa Efeso 1:13, kayo man ay napabilang na kay Kristo na marinig nyo ang katotohanan. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsapalataya nyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamay-ari na niya kayo. Purihin po ang Panginoon, mainit po na po. So, tayo daw ay, yung nga, di ba binili ka na sa church, natanggap mo na yung Holy Spirit kasi nakikinig ka, obedient ka, pag-aari na tayo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At, syempre, tinagdag ka na nga sa church bilang isang alagad. Sabi po sa Gawa 2:47, at palagi silang nagpupuri sa Diyos, nagustuhan sila ng lahat ng tao, araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Purihin po ang Panginoon. Ayan nga, ang Panginoon ang nagdaragdag sa kanyang iglesia. No po, purihin po ang Panginoon. So, tayo ay, di ba sabi ko nga, tayo ay sa John 1:12, John 1:12, 1, 2. Ayan po, John 1:12, na tayo po ay anak na ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. At paano ba natawag ang iglesia? Na po, dahil po ito sa, kumbaga, maka-apostol na pagtawag po. Tayo po ay, we are called through the calling of the good man of the house. Kaya nga po sabi ko kanina sa umpisa, 'di ba?
ako po ay nagpapasalamat sa mahal na sugong apostol dahil kundi din dahil sa pag-umpisa niya sa kanyang pagtsatsaga mula taas, mga bishop, mga ano hanggang baba, ay wala po ako sa inyong harapan. No po, purihin po ang Panginoon. Sabi dito kasi sa Roma 1:5, sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap namin ang kaloob na maging apostol para madala namin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya ang mga tao sa lahat ng bansa. Ginagawa namin ito para sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga pala dito sa dito sa Gawa 2:47, di ba? Kasi minsan mahihiya tayo magpuri sa Panginoon. Pero pagka tayo sumisigaw sa basketball, sumisigaw sa crush natin, 'di ba? Parang ang sakit sa tenga. Pero sa Panginoon, nahihiya tayo. Parang pagtaas mo lang ng buri ng Panginoon, praise the Lord, praise the Lord. 'Di ba mga ganyan? Pero 'di ba sabi diyan, at palagi sila nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao, araw-araw ay dinarag sa kanila. Kaya dapat yung nga, tayo po ay matutong magpuri po sa Panginoon ng tamang pagpupuri po dahil yun po ang gusto na Diyos. Diba sabi ko nga, ito pong ginagawa natin sa lupa ay practice para sa langit. Diba po? So, purihin po ang Panginoon. At ito yung aking last verse po. Yan. At, diba, inano natin para wag na tayo magdrama-drama. Ito yung unang, huling ko. Sabi sa Pilipos 1:21, sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo, at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Purihin po ang Panginoon, dahil diba, na kumbaga dito sa lupa, ikaw ay, pagka nakikristo ka na, syempre masaya, ang buhay mo talaga naglilingkod, nagpapakabanal, diba po? At kung mamatay man tayo, 'di ba? Na yan, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya, yung resurrection. Kung paano ang Panginoon ay nabuhay na magmuli. Sa mga taong buhay na tatanggap po sa Panginoon, yan po, tayo ay muling nananawagan na kahapon natapos yung sa Marikina, 'di ba po, yung Passion of Christ, na alalahanin natin ang yung nga ginawa pong sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo po, na wag siya maging in vain. 'Di ba? Pag tayo nakikinig ng okay na nanonood tayo ng Passion of Christ, na sana damdamin natin yung salas pa talaga yung hirap. 'Di ba? 'Di ba po na pag namatay ka, kunyari ikaw ay hindi pa dumating ang Panginoon. Nga pala, bago ko pa matapos, yung kanina na, yung sabi ko nga sa kuya ko, yan po ay pahayag din po sa akin ng Panginoon na, kasi nga, di ba sabi ko, itong tatlo na to, itong topic na to ay, sabi ko, didiscuss ko, yung parang next day, ganyan. So, eto na yung tamang araw po ng Panginoon. At yun nga, ang kuya ko, kaya hindi makaintindi pa, ay dahil wala po siyang banal na espiritu at hindi pa po siya nabautismo. Hindi pa siya tumatanggap po sa Panginoon. Yun ang sagot. Na po. So, at eto nga, 'di ba, sa mga nakikinig sa atin, wala nga pangako po ang bukas, 'di ba po? Yan. Pag ikaw ay tumanggap ngayon, buhay ka pa, syempre buhay, 'di ba? Yan, mahirap tumanggap ang patay. Baka multo na 'yon na po. So, yung nga ay Hebreo 9:20, abay hatulan na tayo. Na po, kaya habang tayo ay nabubuhay po dito sa lupa, yan, binigyan po tayo Romans 6:23, na ang lahat, ang kabayaran ng kasalanan na ikamatayan po, may libre na buhay na walang hanggan mula po sa Panginoong Hesus. Yan po, na ating po tanggapin. Dahil nga sa beses ka lang mamamatay, after niyan, judgment. So, ngayon, pag ikaw ay tatanggap, 'di ba? At nabautismohan ka, ganyan, magsisisumampalataya, nagpabautismo, ay kahit papaano kung tayo malakas-lakas pa, 'di ba po, na makagawa tayo ng kalooban po ng Panginoon, 'di ba? Mabigay mo yung pagtatapat mo sa Diyos. Pag namatay ka, pag dumating ang rapture, yan po ang
dumating ang Panginoon, makasama ka sa rapture, una pong kukunin ang mga namatay kay Kristo. Kaya nga po sabi diyan, at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Yan po. Hindi natin sukat pa ngayon maintindihan po ang hinihandang langit, paraiso po ng Panginoon. Pero pag ikaw ay naging obedient, naging pagkumbaba, sumunod ka, ang Diyos na din magpapaunawa sa iyo na po. Kaya nga sabi ko ay marami nakikinig sa atin. Ako nga sabi ko, nagpapasalamat po ako, hina-heart nyo ko, nilalike nyo. Pero mas gusto ko na, 'di ba? Pag nag-ano po ay kumbaga sa langit, sama-sama tayong oy, hi, 'di ba? Sama-sama tayo. No po, 'yun ang masaya. Dahil ang paraiso, 'di ba yung magnanakaw nasa kanan po ng Panginoon na dali mo ko sa sa paraiso. O may magtatanaw, bakit siya hindi naman nabaptize? 'Di ba? Makatwiran ba 'yun? Syempre siya ay nakapako na. Di ba po? Ay, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sinabi niya, ngayon din ay dadaling kita. So, gagawin ng Diyos na po. At, yung po, hindi ko pa na pala okay. Yan. Na, eto kasi, kaya ko naman po sinasabi, dahil, yung, akala mo nga naiintindihan ka ng tao, pero ang ending pala, akala ng tao, lalo't mga mahal mo sa buhay, ikaw pala ay naliligaw ng lada. Ako po, ayan, na akala mo naiintindihan, yan. Pero ang isip pala nila, ako po ay napapariwara. Na po, so, bahala na ang Diyos sa mga bagay na yan po. Kaya tayo nag-share po ngayon, ito po ay payag po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Di po ako galit na po. Ganyan po kasi napapagod na po. So, nawala yung sinulat ko. Meron ako sinulat na po. Ito kasi last nagkaiwa-iwarang na kasi yung aking Meron pang isang verse kasi. Ito pala. Yan. Na ang Bible po kasi, ang Biblia, banal na kasulatan, hindi po kasi ito basta libro na ipapagwalang bahala po natin. Dahil sabi po sa sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu at mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Yan po, rin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So, kaya nga po ay, sabi ko nga, di ba, na, ayan, pag may galit sa atin, dahil hindi natin maintindihan, dahil, talagang ganun po naman talaga, na pag ikaw ay nasa taas, syempre may sa'yo na, hindi ako may tao nasa taas, ikaw ay napakamaliit na tao, at ikaw ay nagsasalita ng salita ng Diyos, ay talaga misa may, basta hindi natin maintindihan, pero ang Diyos nga po, di ba sabi diyan, na ang Diyos na nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng mga tao. Yan. So, kung meron sa ating mga nakagawa ng kasama, sa akin po at sa inyo rin. Yan. At alam nyo naman na kayo ay malinis yung puso nyo. Yan. Na, bagamat sabi ko nga, diba, na kanina, marami tayo nagawa ng kamalian. Pero sabi ko na ilang beses ka ba dapat magpatawad? Diba po? So, kung sa kanila nila ako napatawad, sa Diyos, alam ko ako ay napatawad na. Rin po ang Panginoon. At ito po ay, meron ako i-share po sa inyo na sana po, ganito po yung ating puso. Yan po. So, pakinggan po natin ang magandang song na po ito. At ngayon po ay, yung nga Semana Santa. Tayo po ay kabahagi po ng PMCC Port Watch. 1,589 churches po ang church sa buong mundo. Yan. Sa 74 countries po sa buong mundo. Tayo po ay, sabi ko nga, hindi naman ako hindi rin po ako authorized magbaptize sa inyo at ako'y nandito. Kumbaga punta tayo sa church. Yan lang po yung ibig ko sabihin na habang binibigyan po tayo ng pagkakadam po ng Panginoon,
ay tanggapin po natin ng Panginoon. Ano po? Wala nga pangako po ang bukas. Huwag ka mag-antay ng bukas o kaya huwag ka mag-antay ng home free. May home free the whole year. Pero, kung kaya mo naman tumanggap ngayon, kung tinatanggap mo naman ang Panginoon sa puso mo, 'di ba? Na handa ka magsisi, 'yan. Wag natin kasi nga ano daw yung mga kasalanan, 'di ba? Yan ay utang nga, curse. Yan po, utang natin sa Panginoon na po. Kaya kailangan tanggalin natin, hugasan natin ang ating mga sarili. Para tayo ay, sabi ko nga Galatians 3:27, tayo ay ibihis natin ang Panginoong Hesus at tayo ibinihis natin, ingatan natin, huwag pong maduman. Na po. So, eto po ang song para po sa inyo. At dito na po ako magtatapos sa song na to. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. Yan, sana po ganyan po yung ating puso. Diba na umiyak sa kanya. Heart of a Servant. Yan po yung title po niyan. Na kailangan ang puso natin ay servant, alipin. Di ba po? Yan. Yun ang maging puso natin. Para tayo ay makasunod po sa Panginoon. Na po. So, purihin po ang Panginoon na isa rin sa mga paborito kong kanta yan. Paglapit natin sa Panginoon. Basta sabihin natin na, Lord, bigyan mo ko ng mababang puso. Bigyan mo ko ng puso ng isang alipin. Siyempre, alipin ka di ba? Hindi ka mataas sa Panginoon mo, di ba po? Para tayo ay napakaganda kasi ng inihanda po ng Panginoon sa atin, di ba? So, sana dun sa sa alam ko sa John 3:17 na ang Panginoon po ay hindi dumating para tayo kumbaga ay i-condemn or parusahan. Tingnan ko lang kung meron pa ako. Pero parang wala na Yan, di ba? Sapagkat hindi sinugo ng Diyos sa kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Yan po. Na ang Diyos talaga, ang niya ay kaligtasan para po sa lahat. Na po. So, wag na tayo mag-antay ng another Semana Santa. Di ba? Abay, wala nga pangako ang bukas na po. So, pwede naman ngayon. Di ba po? So, yan lang po ang ating ma-share po sa inyo. Sa ngayon, patayin ko na. Yan po. God bless po ulit sa lahat sa mga nanonood po. Sabi ko nga, hindi po tayo galit. No po. Ito po ay, kumbaga, sa atin na ba? Sabi ko nga, Lord, turuan mo ko. Yan. So, araw-araw nangungusap sa atin ng Panginoon. Nagsasalita dahil pag sa sarili ko lang talaga, hindi ko kaya. At gaya-gaya nga tayo sa mga lingkod, kung ano yung mensahe nila, yun lang din ginagaya po natin dahil sabi ko, iba ako, iba sila. Abay sila talaga mataas na at hindi po natin kumbaga gano'n maabot. No po? At saka hindi tayo pwede magtaas ng sarili natin bangko. Ano po rin po Panginoon. Salamat po uli. God bless po sa lahat. See you po all tomorrow po.